Whistle Talking JPP, BODY, Job Body. At nagbabalik kami, kasama ko pa rin ang aking kapatid na si Kandoy. At nandito tayo ngayon sa Kanto 10 Questions. Count to 10. Kanto 10. Kanto 10. Kanto 10. Sino? Kanto 10. Hindi, bago natin pag-usapan yung Kanto 10. Hindi, sino magsisimula ng tanong? Ikaw magtatanong. Oh. Kala mo. Hindi ka pwede magtanong. Ay, ikaw magtatanong. Uh-huh. Okay, sino magsisimula? Di ba ikaw talaga magtatanong? Oo, pero bago tayo mag-Kanto 10 Questions. Sino nga? Okay. Teka lang. Okay. Pag-usapan muna natin, syempre, madami tayong hindi na pag-usapan kanina. Gaya ng studio mo. Studio namin ni paring Jerry. Yung Encuentro sa Roma. Encuentro. At syempre, may mga nakikinig sa atin. Paano ba ang setup sa studio mo? Kailangan may mga walk-in ba? May walk-in din. Pero mas maganda yung nagpa-prenotate ka para may sigurado kang slot. Although, ang may studio kasi may time na talagang may season din kami nagtatato. Parang teleserye. Season din. Siyempre, kailangan nyo din ng pahinga minsan. Tao lang din kayo, di ba? Sabihin natin kung kailan sila free at walang tao, ibig sabihin pahinga. Oo. Sa love life nga may pahinga. Tattoo pa kaya. Oo, kailangan din yan. Bago ng ihip ng hangin. At saan ba to? Sa Circunvallazione Cornelia Triondici. Sa Cornelia. Malapit sa lapit lang sa Capolinia ng Cornelia, pare ko. Malapit din sa metro. Oo. Tapos kung gusto mo rin dami ring mga Pilipino doon. Ano yun? May mga tambayan ding katabi. Oo, sobra. Kaya nandun lagi si Nanario. Shoutout kay Nanario. Kasi nandun din yung tindahan. Shoutout sa tindahan natin dyan. Sa Cornelia. Shoutout kay parang Adam at parang dyan. Ano yan? Malakas yung tindahan dyan. Paano yung sa studio mo? Pag may walk-in, studio nyo ni parang Jerry. Pag may walk-in, sino yung sa client? Pag preference ng client ba? Depende sa client. Depende kung sino available. Wala naman ba kung walang prenotation na ganun? Kahit kung sino yung walang nakapwesto, tinatatuan. Kumbaga ako, may tattoo ako 30 minutes. Ikaw na, parang Jerry. Ganun. Kung gusto kang hintayin, paano yun? Magka-prenotate na lang siya. Depende na lang sa Pero kadalasan naman may mga baga, magaling naman si paring Jerry. Hindi naman. Ganun din, minsan siya hinihintay. Depende sa kliyente kasi pare ko. Kung sinong preference. Tapos depende rin kasi, paring Jerry talagang pang-realistiko yan siya. Kaya minsan talaga siyang hinihintay pagdating sa mga ganun. Yung mga contacts nyo, kasi ngayon naman, salamat sa social media. Oo. Diba? Para makontakt din kayo. Paano ka nila makakontakt? May Instagram ka ba? TikTok? Facebook? Sa contact niyo ako sa Numero Rosso. Numero Rosso. Sabi ko na may ibang sasabihin. Hindi, meron tayong WhatsApp. Tapos meron din tayong Facebook at saka Instagram. May TikTok din. Minsan sumasayaw ko dun. May sideline, no? At yung meron din pala akong Massage Rosso. Numero dun. Yes, sabi ko na Kung i-describe mo yung art ni Kandoy sa isang salita, anong salita yun? Anong word? Art ni Kandoy sa isang salita? Isa lang. Isa lang? Hindi dalawa. Isa lang. Wait. Sige, sabihin natin dalawa. Alay, may bayad kami sa dalawa kasi magbabayad kami ng dalawa pero okay lang. Para sa remembrance. Remembrance. Parang, kasi pag yung katulad niya, yung tattoo kasi dadalhin mo habang buhay yan . Pag yung binigay mo sa akin isang piece ng balat mo, habang buhay mo na ako, di ba? Mawala man ako, mauna ako sa'yo, nandiyan pa yan. Di ba? Hindi ganun. Iba kasi yung tattoo . Iba yung bumili ka lang ng iba yung tattoo kasi binigay mo yung balat mo dyan . Nakakapit yan habang buhay.
Maliban- So, kailangan pag-isipan mo din Oo, kung ano yung oo. papatato mo. Tsaka kung sino yung gusto mong artist. Oo. May mga time ba na nagsasuggest ka din na hindi bagay ito, mas Oo naman bagay? pare kayo. Kailangan din para sa isang artist, di ba? Kasi kayong mismo Trabaho dalawa. mo yun eh. Magbe-brainstorm kayo nun. Oo. Kailangan mag-uusap kayo kung anong gusto nyo. Minsan kasi, may mga kliyente na madali naman din kausap. Pag gusto mo ito mas maganda to. Pag sinadjust, may iba naman talaga gusto niya yun. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Respeto mo yun. Oo. Gumawa ka na lang ng paraan na may paliwanag mo sa kanya ng ano. Tapos pag hindi niya gusto, di palisin mo na. Hindi. Nascam ka na rin ba? Marami. Tipo? Yung biglang hindi sisipot, okay lang naman yun. Part yun. Part ng trabaho. Yung yun. hindi magbabayad? Ano ko, hindi naman. Awa ng Diyos wala pa naman. May mga mababait naman tayong mga kliyente. Tsaka pag mga ganun, okay na lang din, pre. Okay na lang. Ano mo na yun, regalo mo na yun sa kanila. Ano yung mga kadalasang naririnig mo na dahilan bukod sa itatanong ko muna sa misis ko? Ayun, lagi yun, Diba? pare. Pag papakita, magkano to? Tapos, Hindi, maraming mga nag-ano lang. Ang pinakamarami dyan yung magka-canvas. Tapos tatanong sa'yo, tapos biglang pag binigyan mo na ng price, wala na. Hindi na magpaparamdam yun. Kaya minsan, so mabuti pang papuntahin mo lang sa studio, mag-usap kayo ng harapan. Kasi mahirap magpaliwanag. Lalo na, sasabihin sa'yo, gusto mo magpatato ng ng half sleeve. presyong 20. Gusto mo? Presyo ganito, presyohan mo. Pagdating sa'yo, yung braso gahita, paano mong gagawin yun, di ba? Nabigyan mo na ng price. Ang hirap na lalo na, di ba? Kaya mas mabuti pa, tingnan mo ng harapan. Para makita mo din yung size. Oo. Magbigay ka lang, mag-ispara ka ng price. Pero kasi mahirap eh. Unang-una, pag nagpapatato ka, kung isipin yung price, yung trabaho mo. At saka mahirap i-deliver yung gusto mong explanation sa message lang. Oo. Kasi mahirap. pag yung nasa harap niyo yung tattoo, ito madetalye. Tapos hindi ba bagay sa'yo, di ba? Siyempre, ano mo din na yung size fit dun sa paglalagyan lugar. Oo. Kasi minsan yung mga nagtato, wala naman silang idea kung paano lalapat sa balat. Ayun, oo. Gaano dapat yung size Oo, yan yung tamang size. size. Oo, tama yun. Yun lang na ko lang para sa mga gusto magpatato ngayon kasi dapat pinag-iisipan yun. ngayon ito Lalo yung na ngayon, stadyon malapit na stadyon na sisimula na. Sisimula na magpapatato. Sa mga magpatato, pag-isipan yun mabuti. Lalo na kung magpapatato kayo ng mga couple tsaka yung mga pangalan dyan. Magpatato kayo ng mga pangalan. Lalo mo kung yung mga kamag-anak mo kasi hindi na mawawala yan. Kamag-anak mo yun eh. Mag-away mga kayo, kamag-anak mo pa rin yan. Diba? Kadugo mo yan eh. Anak, nanay, magulang. Pagdating sa mga, hindi ko naman dinidiscriminate yung mga gusto magpatato ng mga pangalan ng diba? Pero kasi, the end of the day, pag nag-away kayo, hindi mo yung kano-ano. Diba? Hindi ko naman inaano. Gaya ng sabi mo, pwede ring remembrance na lang yun na naging parte siya ng buhay mo. Parte ng nakaraan. Ang malpinam. Wala ba sounds dyan? May pasok na sounds yun eh. Yung mga dapat binaril na yun. So yun, at may gusto ko bang idagdag about sa studio? Kasi hindi pa ako nakakarating sa studio mo eh. Although may nakita ako doon na pinost ni Natadjak dati yung picture ni Sprigitik. Ay, oo siya. Shout out sa aking kumpare, parang Sprigitik. Si Apo Sprigitik. Yan yung pinaka nagpaswerte doon eh. Yung kilalang kilala talaga yun. Yung picture na yun? Picture na yun, oo. Paano ba nagawa yung picture ni Sprigitik na yun? Bali picture niya yun, tapos in-edit ko na may kumuha ko ng mga yung native, sinama ko siya doon. Nilakain mo yung picture. And then, pina-frame mo siya, Pina-frame ko doon sa ano yung reaction niya nung pagpasok niya nakita niya? Ayun, parang naman balik yung mga panahon niya. Bumalik siya yung mga tribo time na. Ano yan eh, ganyan lang yan si Sprigitik, pero ano talaga yan siya? Yung, tawag niya, yung, hindi ba tumatanda? Mukha lang bata, pero hindi talaga natanda yan. Nakakailang dekada na yan siya.
Kala ko sasabihin mo, isa sa mga Blade sumalubong, Runner yun, Blade Runner. mga sumalubong kay MacArthur dati. Hindi. Shoutout kay Sprigitik. Baka one day, DJ Sprigitik, DJ Ah, Sprigitik. sorpresahin mo kami. Di ba? Oo. Mga gantong Masarap kwentuhan. din kakwentuhan yun kasi marami rin pinagdaanan. Galing din yun sa Milano eh. Kasi yun, pumunta ng Roma. One day, di ba? Oo. Sprigitik. O, baka one day, matutuloy din. Isang Dadayo araw kami sa yun, Roma. pare ko, isang araw. At mo ini-explain? Di baka hindi niya maintindihan kasi taga-tribo yun, pare ko. Wala pang English dati. kayo, pare ko. kayo masyado yung binubuli So, dadako tayo ngayon dito sa Kanto 10 Tama. questions. Bali, 5 to. 5 kikiliti sa'yo at 5 kikiliti sa utak mo. Wala ba sa itlog? Pwede. Diyan si Boss Nudge. May effect si Boss Nudge dyan. Sige. Kunin mo yung baseball bat. Banata mo na yan, kanto 10 na yan. Ito muna tayo. Sige, pare, guys. Bago tayo ilan ang kaya mong putok? Depende kung anong hawak. Hindi, putok na yung tinapay, batang Hindi, 90s. baril kasi kami sa Pilipinas. Pare. Oh, ilan kaya mong putok? Depende sa magazine yan eh. Uh-huh. Kalabit lang ako ng kalabit eh. Pam, 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 pam. Kumakalabit ka ba pag madaling araw? Depende sa katabi. Mahirap naman ibang katabi mo, tapos kakalabitin mo. Si John katabi mo, tapos kakalabitin mo. Uy, usog. May nakatutok sa likod ko. Alisin mo yung baril mo. hindi ba yan nakakondisyon sa Yung mga ganun. tama na, 2 putok. Mga ganun. Ano kasi pare ko eh. Pag masarap Alay. sa pakiramdam, pag Pag yung magandang kalabit pare ko, nakakatatlo pa tayo dyan. nakakatatlo. Oo. Tatlo. Pag nakatatlo ka na, Ligo ulit, tapos 3 ulit. magising ka na kasi panaginip lang yun eh. Hirap na nga umisa, magtatlo ka pa. No. Hindi, i-explain ko Lalo lang. pag umaga pare ko, di ba pag umaga? Siyempre, ano yan eh, alam mo, nakatatlo ka na, no? Magising ka na nun. Magising ka na. Baril pa rin pinag-uusapan natin, ha? Baril to. Kasi ano nga si mama, may maligaw na bala ba? Baka itawag ka pa ng ng kapitbahay mo. Oy, Oy! natutulog pa kami. Putukan kayo ng putukan dyan. 3 putok na kayo. Hirap na kang umisa, magtatlo ka pa. Bihirang-bihira. Oo. I feel you. Ganun talaga pag 30 ka na. Hindi doon eh. Hindi doon. Kasi minsan ang hirap ko malabit. Baka ikaw mag-backfire ba? Tinatutulog pa, kinakalabit mo ba? Gulo-gulo mo ha. May kickback. Mag-backfire yan, yari ka. Unang tanong yun. Nandito pa lang tayo sa kumikiliti sa'yo. And then, mamaya pag-usapan natin yung kumikiliti sa utak mo. 5-5 naman to eh. Parang siya, basketball. Parang ang hirap na ito. Hindi, kaya Parang mo yan. mabubulgar yung mga kawalangayan natin dito eh. Gusto mo ba ng sofa? Depende. Hindi kasi ako nachuchupa eh. Sofa. Sofa ba? Sofa. Sofa. Depende kasi may napapanood din ako yung yung casting. Mas gusto mo ng couch, parang gano'n. Mas gusto English. Mas maganda pakinggan pare kayo. Couch. Couch. Casting couch. May kapalit na ouch. Mas. Hindi ka nakaka-relax pag sa sofa? Ako nakaka-relax ako sa sofa eh. Depende sa kung may katabi mo pa rin. Kasi pag yung katabi mo, Ayaw sa sofa. Ayaw sa sofa. Gusto sa sa kama. saka. Oo. So, masarap sa kama pare kayo. Mas nakaka-relax. Oo. Hindi, pagkatapos mo ng mga trabaho. Talagang sa kama. Pagkatapos ng trabaho, isa-isayin natin, masarap na pag masarap ang sofa. Pagkatapos mo ng trabaho, sofa. Ang sarap nun, di ba? So talaga. Di ba? Di ba? Islang Sofa. eh. Nahirapan ng islang pare kayo. Ulit. Sofa. Sofa. Di ba? Sofa.
Paano ba ang ano? Depende. Yung utak mo yan, nagugulo sa utak mo. Di ba? Bago matulog. Oh, sofa talaga. Sofa muna. Pag yung bago, yung pagkatapos kain, masarap yung ganun. Ang sofa. Sofa. Ang dami. Sige na. Lalayo tayo dito Yan yung sa... pinaka-part na, no, yung sa bahay. Pagkatapos kumain, tapos may TV sa harapan. Sofa talaga. Tapos nandiyan dyan yung ano. Nandiyan yung may beer kang may malamig na beer. Tapos habang may nangungulit sa yung anak. Tapos. Tapos. Walang sofa. Kala. Ganda na no? Pinapanood mo yung Peppa Pig. Pag yung punong-punuan ng pinapanood mo. Si Miss Rachel. Ayos. Ano ba mga porn star, Miss Rachel pinapanood ko ha? Huwag ako. Hindi ko nga kailan. Ano ba yung porn star? Ha? Porn star ang alam ko, yung sanlaan. Pound Star. Yung pinapanood yung pag magsasanla ka. Yung sa Las Vegas, Pound Star. Porn star. Yung mag-aama. Oo. Oo. Sa ano yun? Sa Pound D-Max. Star. Oo. D-Max ba yun? Doon ko napanood yung sa D-Max. Ewan ko lang kung saan na ngayon. O hindi sa Viva. Hindi. Viva Max ang... Sabi mo kanina Viva Max. Hindi D-Max ba? D-Max yun. Tita Max yun. Tita Max. Meron ding Tita Max para sa mga edad natin. Tita Max. Pound Star. Yung pangalawang tanong. Ito pangatlo. Medyo ano na tayo, related na sa sa tato. Sige. Ito, kanton muna bago tato o tato muna tapos kanton? Depende kasi sa pansit yan kung ano ba. Depende sa kanton. Depende sa kanton. Mm. Pag bago ka pumasok sa bahay pa lang, magkakanton na ako. Mm. Kasi walang mangyayaring kantunan doon sa sa tato. Walang kantunan doon. Walang kusina ba daw? Walang kusina. Walang kusina. Kaya bago ako pumasok, nagkakanton na ako. Mm. Pero maganda din yung pagkatapos mong pumasok, At least, masasalubungin ka ng kanton. yun. Yun ang the best. Ayun, after ng Matinding mas maganda yun. Pero minsan, pag sa... wala ka ng lakas. Sa studio ka magkakanton, wala kang lulutuan doon. Mm. So Tatato. mas maganda, dadatnan mo sa bahay. Sa bahay yun. Kanton. Pag alis mo kanton, tapos magtato ka, balik kanton ulit. Kanton ulit. Oo. So bahala ka na maghugas. Syempre, di Kasi ba? makakain ka. Mm. Hugasan mo muna yun. Pagkakain ka, Minsan pa pagkakanton ka, kailangan mo kumain. kailangan. Hugasan dapat. mo. Hugasan mo, pre. Kasi pangit yan. Pag hindi ka naghugas, bukas iibisin yan, ha? Yung plato. Oo. Plato. Tsaka pag hindi ka nagugas, makate. Oo. Dito. Yan. May mga kanton. Oo. Diba? Lalo na, may maanghang na kanton. Makate. Makate yun. Makate. So, kailangan maghugas pagkatapos ng kanton. Oo. Tsaka pag Ano yan? kumain, Dapat... pagkakanton ka, Mm. maghugas ka. Hugasan mo bago mo kainin ang plato. Kasi minsan may naanuhan ng yan. Mismo. Pagkatapos mo kain, Mismo. hugasan mo uli. Dapat ang naamoy mo, yung masarap, yung nakakainganyo. Habang niluluto mo yung habang nagkakanton ka, maamoy mo yan. Umuusok yan, pre. Yung aroma. Yung mainganyo ka na kainin. Oo. Hindi yung may amoy. Oo. Pagkatapos mo kain, hugasan mo, pre. Makati yan. Pero pampabuenas daw yun pag yung bagong magtrabaho, kanton muna. Pampabuenas muna. Tapos pagdating mo, kanton ulit, di ba? Pero minsan, na rin, pag di mo na kaya Mauuta ka din. Mm. Kasi, kanton na nga, tas kanton na naman. Mm. Kanton na sad. Kanton na lang ng kanton. Yung pansit yung pinag-uusapan natin. Oo, Tsaka plato, ha? Ewan ko sa mga nanonood dyan kung anong Pansit at iniisip plato nila. yan. Bahala na kayong mag-isip dyan. Hugas, kanton? basta huwag niyong kalimutang maghugas. Masarap ang kanton. Bago ka kakain, hugasan mo din. Oo. Bago at pagkatapos. Pagkatapos. Oo. Yun. Kasi Ano pag yun? nagluto ka, yung pinaglutuan mo ng kanton,
Hugasan mo na yun bago milagay sa plato. Dapat hindi na rin tinuturo yan. Dapat matik na yan Matik na yan eh. Dapat di na sinasabi yan, di ba? Pinag-usapan ba natin yan dito? Bakit tayo nagagalit? Ay, Mati dito. Yun ay pangatlo. pangatlo ba lang yan? Oo. Parang ang dami na. Sabi ko tatagal to eh. Dami sagot eh. Oo. At ang pang-apat ay um, pinakamalakas na ungol Nang ano pare kayo? pag nung natusok mo. Tanda mo ba? Madami siyang tinusok na eh. Mhm. Hindi ko na nga mabilang. Mhm. Ha? Pero, kasi nagtatato ako pre. Oo, madami kang tinusok talaga. Maraming tinusok. Saan mas madami? Sa Pilipinas dito? Depende sa pagtusok. Kung ano tinusok. Depende sa year. Depende sa year. Ngayon, medyo ano na eh. Sana lang tinutusok ko. Piling-pili na yung mga Hindi. Maraming klase ng ungol pare ko. Lalo sa mga tattoo. Minsan kahit lalaki, iba rin ang ungol eh. Natusok mo na rin. Sa bagay, Pilip. Pag tinutusok mo sa lalaki, iba yung ungol. May pakapit pa eh. Kakapit pa sa'yo. Kakapit pa sa'yo pre. Hindi ka naman sasabunutan. Gaganon pa sa'yo. Gaganon. Kasi nga maaaring masakit. Dito ko tinatatuan sa balikat eh. Eh siyempre, napapabaon yung pagtusok. Gumaganon. Nilalayo niya ako. Paano ang pwesto nyo yun pag sa balikat, sa likod? Nakaganyan. Nasa likod ka. Ako sa likod, tatato ka siyempre, gano'n ka. Gaganunin ka nun. Talayo ka. Teka lang. Kasi masakit. napapabaon. Sabi niya, masakit. Oo. Wag mong idiin. Ay, gaganon. Wag mong idiin. May mga... Wag... Hindi may sasabihin sa'yo, teka lang, masakit. Hindi, pero sa totoo lang, minsan matatawa ka talaga. Real talk ka. Minsan talaga may mga, may yung magugulat ka kasi para seryoso, tahimik. Sa biglang lang nasaktan, iba yung ungol. Oo. Diyos ko Lord, wag po. Natatawa na lang din minsan. Huy, yun ginagawa mo. Tagtatatuan tayo rito. Ako pa naman, Yan sasabi ko madaming experience ang tattoo artist sa mga ganyan. Kasi pag yung pag alam mong gano'n, pag alam mong pwedeng simulan ng katatawanan, pinapasok ko kagad yan para medyo matrangkwila ulit. Kasi alam mo nang nasasaktan, kaya umuungol di ba? Depende lang naman yan, kaya umuungol yan, nasasaktan o nasasarapan. Kasi pag yung masarap pagkain, mapapaungol, sarap. Tinatuan mo si Sprikitik. Ungol yun. Umungol. Oo. Paano? Ha? Alright. Talaga. Hindi. Pag tinatato namin, hindi umuungol yun. Nililigpit niya na lang kagad yung yung mga pantato. Tapos, parang hindi na siya matatuan. Nasaktan eh. Titiklop niya na yan, alis na. Gusto ko makausap si Sprikitik dito, parang makulit din eh. Makulit yan. Ayos. Kaya nasasabi ko lagi, Sprikitik, one day, isang araw, sabi niya, isang araw. Sa isang araw. So yung pang-apat na tanong, mahaba-haba tayo na naman dito ito, related pa rin sa tattoo yung Tusok na tanong, naman. pang-5. Tusok. Pero ganun pa rin, syempre. Pero, nagpapaalam ka ba bago mo ibaon? Oo, kailangan mo magpaalam. Uy, ibabaon ko na, ganun. Oo, kailangan mo. Ready mo na. Mahirap kasing biglain, pre. Baka magalit din, no? Baka magalit, mahirap biglain. Minsan, sasabihin mo muna, dadandahanin ko sa una ha. Sabihin mo pag bumaon na. Kasi hindi mo... Pag masakit, sabihin mo, babagalan ko. Pag yung sinabi mo, masakit to ha. Ito muna, dulo lang. Ganun kasi yan eh. Dulo muna. Oo. Pag naramdaman niya, itaas mo muna uli. Pero minsan naman, pag yung nasimulan mo na, hindi nakaramdam, baon mo na, diretso mo na. Baon mo na nang ibaon. Kasi, hanggang hindi siya hanggang nagre-reklamo. hindi nagre-reklamo. Pag sinabing masakit na. Masakit na, doon nga na tumigil. Masakit na. Ano muna tayo? Pausa muna tayo, mamaya ulit. Oo. Ganun Pero lang pala. talaga, ang unang baon talaga ng karayom, kailangan lang sasabihin mo na,
Sisimula na ako. Kasi minsan, pag may gumagalaw, umiiktad, ranas mo yan eh. Mga naiktad. Nagpatato ka kasi, di ba? Oo, syempre. Ranas mo. Pag hindi nagpaalam na nagre-relax ka pa. Oo, Minsan, akala mo. Siyempre, inaabangan mo yun eh. Lalo pag hindi mo kita. Ayun na, sisimula na papa. Pag yung, ayun. Yun na, tapos saka mo yan. Okay na, relax. Pero pag relax ka na. Mm. Papapegtad ka, ranas mo. Yun nga. Ranas mong nabauna. Hindi hindi yung iniisip nyo ang pinag-uusapan namin dito. Yung Tattoo pa baon rin. ng karayom. Baon ng karayom. Talaga mapaigtad ka talaga. Ikaw na. Unahin mo talaga yan. Sasabihin mo talaga, magsisimula na ako Bisa nga, niluloko ko pa eh. Hindi ko ibabaon. May naramdaman ka? Wala. Okay, syempre, hindi ko pa naman binabaon eh. Di ba? Ay, hindi pa ba? Hindi pa. Ito. So na kompleto natin yung 5 questions na kumikiliti sa utak mo. Dito tayo ngayon sa kikiliti naman sa'yo. Sa itlog. Pero related pa rin dun sa unang tanong is may mga dito dapat mamimili ka lang. Kung hindi ka mamimili, magsha-shot ka. Pero wala naman tayong alak kasi hindi naman tayo nagiinom. Oo nga. Good boy kami. Pag-usapan na lang natin bago ka mamili. And kung bakit. Ikaw nang bahala. Okay. Ito, dalawang era, kumbaga, sabihin natin. Si Rosana Roses, nung kapanahonan niya, tumulong diyan ako tumangkad ng konti. Oo. Hindi ako, kasi ako Dami kong ginawang nun, anak. Ang dami kong ginawang anak dyan eh. Nasa banyo lahat ngayon. Pag pumapasok ako sa banyo namin, Papa! Meron pa nga isa, serkero. Pagtalsik, humikot. Sabi ko, serkero to, sayang. Puto, isa pa rin kayo pagtalsik eh. Nako, gymnast. Humaba eh. Yan yung panahon na golden era, Rosana Roses. Si Ivana, kilala mo? Oo, si Bana Alawi. Oo. Parang gusto mo na tingin mo pa. Hindi, tinaano ko kung may sasabihin ka kasi. Wala. Pero ang tanong ko naman dito is, galing nun. di ba, dalawa, Rosana Roses, yung kapanahunan niya, yung prime ni Rosana Roses sa mga batang 90s. Talaga naman, di ba, Rosana Roses, may kukumpara mo talaga. Maganda naman. Maganda. And then si Ivana, kasi syempre, At saka laman ng social media. Tsaka limited pa yan kasi noon. Papapanood mo lang talaga sila sa TV. Wala pa naman dati yung social media eh. Di ba? Kailangan mo mapanood sila, mag-aarkila ka pa ng VHS noon. O kaya makikinig ka sa kapitbahay. Hindi ka naman pwede maggawa ng kalokohan doon sa bahay ng kapitbahay mo. Habang nanonood ka, uy, si Rosana Roses, gagawa ko ng kalokohan. O kaya hindi ka naman pwede gumawag ng itlog mo doon habang pinapanood mo si Rosana sa bahay ng kapitbahay. Lalo pagkatabi mo yung tiyuhin mo, kakaltukan ka nun, diba? Minsan nakikisilip ka lang sa tiyuhin mo pag nanonood. Okay na. Mas okay pa pag manonood ka sa kapitbahay doon sa bintana, mahawak-hawak mo pag itlog mo. Nasa labas ka, no? So yung dalawang celebrity na to, tattoo artist ka naman. Ang tanong dito is, kung papipiliin ka kung sino sa dalawa ang tatatuan at anong tattoo? Sa totoo. Mas pipiliin ko yung magbabayad sa akin kliyente. Pero siyempre, bayad yan. Galante ang mga yan. Rosana Roses ako. Doon ako nani. Anong sa tingin mo bagay na tattoo kay Rosana Roses? Kay Osang? Meron na siyang yung heart. Yung heart na may okay na sa kanya yan. Okay. Diba? So, maganda na siya doon sa tattoo niya na yun. Ikaw, yung galing sa'yo, yung remembrance na sinasabi mo. Okay na yun yung heart, tapos may nakapangalang Kandoy. I-rehance mo na lang yun? Dito mas maganda. Sa dibdib ni Rosana Roses. Kasi pag tinatatuan sa dibdib. Ang gandang title nun, no? Kandoy sa dibdib ni Rosana Roses. Tapos, kasi pag nagtatato ka, diba iniinat mo yung balat eh. May hilain mo ito. Di ba, ganun mga title dati ni Rosana Roses. Pwede ka doon, Kandoy sa dibdib ni Osang. Ang babae sa bintana. Maliktad eh. Kandoy ang lalaki sa bintana nagkikinood sa kapitbahay. Pero naranasan ko yung pare ko. Ha? Makinood sa bahay ng
Kahit sino naman. Tapos sasaraduhan ka pa ng bintana kung kailan pa tapos na yung kagandahan na ng film. Oh. Tapos magagalit sa yung anak. Sasaraduhan yung bintana. Oh, medyo may mga coops May na. ukot siya. Bad trip po. May mga ganun nga. Di na naiya. Nakikinood lang kami. Sinaraduhan pa. Gagawin mo doon, tatago mo yung mga tsinelas nila. Yun. Ginagawa namin yun. Ginagawa namin gulong ng trak-trakan. Kinabukasan, wala nang mga sinelas yun. Wala nang kapares. Pero, naranasan ng mga batang 90s yan. Kasi, hindi pa allowed, hindi masyado. Yung mga yun is, mga nakikita na Iba ngayon sa Reels. Kasi tayo dati, okay na tayo sa mga laro natin. Turompo, saranggola, pitsaw. Oo ba? Diba? Maro. Tapos tumbang preso. Nagawa ka ng Tagutaguan. Oo. Tagutaguan. Pero Tapos, ang pinakapaborito kong laro pare ko, alam mo kasi Dr. Wakwak. Tapos kalaro mo mga babae. Di ba? Kasi pagbubuhul-buhulin kayo nun. Tapos isasolve niya yung kung paano kayo kung saan sumano yung kamay mo, no? Tsaka pag naglalaro kami ng yung kwadrado, tawag na nga doon. May libuter, mayroong patutot na tinatawag, di ba? Hindi ba luksong tinik yun? Hindi. Luksong tinik ba yun? Yung may mga ano? Hindi, may luksong inagis? tinik yung ganun yun eh. Hindi, nga. Oo, No? tapos luksong kabayo, Luksong baka. luksong baka. Oo. Yung nakaano, di ba? Wala, ang hirap nagiging... Maganda sa atin nun kasi ngayon, yung pangit na sa social media. Ngayon, tayo, nagiging bobo na rin tayo sa mga ganong laro kasi hindi na natin nakikita eh. Tsaka Hindi na natin alam yung... bibihira ka dati magtikol kasi naglalaro ka sa kalsada. Kaya ngayon, talaga kasi pag-click mo pala. Reels. Hindi, sa Reels pa lang, pare ko eh. Huwag mo sabihin hindi ka nanonood ng TikTok at saka hindi ka nanonood. Hindi, sa TikTok hindi ako nanonood. Sa Instagram. Sa Reels Instagram, pa rin ng hindi rin, Instagram, hindi rin. puro kalukuhan na eh. Pag click mo, yun nga, ang lahat yung- ang lalabas sa'yo eh. Kasi yun yung laging pinapanood mo. Diba? Hindi. Minsan talagang lumalabas talaga sila. Marketing nila yun. Oh, di Marketing, ba? Di ba? Eh, lalo na pag mga kabataan, yun lang. Ibig sabihin, nandoon na ka na lang araw-araw. Tayo, bago pa tayo makapanood ng mga ganun noon, mapipingot ka pa ng nanay mo pag nakita ka ng ganun. Ano yung pinapanood mo, di ba? Magtyaga ka sa Avon. Tapos makikita yung lotion nyo, ubos lagi. Dry yung skin mo tapos ubos yung lotion. Bakit? Kinis naman ng itlog. Bakit ang daming tissue dito? Tapos pagpasok mo ng banyo, yung sabon may bulbul. Alam na this. Sa ginamit. Dito tayo sa paseryoso naman. Para ano na tayo. Yun, wala pang masasabing mga matinuto. Matino. Totoo naman yung mga pinagsasabi. Oo, yung mga iba takot lang magkwento pero pero yun talaga ginagawa nila yun dati. Sige, pag ikaw may nakita kang yung sabon yung safeguard, tapos may bulbul na nakadikit, anong gagamitin mo? Hindi, tutuklapin ko muna. Nakabaon pa naman yun. Pag tinanggal mo nakabaon. Oo, di ba? Nakabakat yung iis mo muna sa pader, no? Dito tayo sa pang-pito na tanong ay Mike sa... wala, Paps. Yun. Mike San o Tadjak? Pareho kong kumpare yan. Parehong magaling. Wala akong tulak-kabigin. Magaling humasel pareho. Magaling pareho. Saludo ko sa pareho yan. Pag tumutok sila sa isang bagay talaga, saludo pareho. Kumpare ko yan. Shoutout kay pare Tadjak at kay Mike San. Saludo ko yan. Galing humasel pareho. Sinong natatuan mo sa dalawa parehas? Natatuan ko sila pareho. Oo. Although mali. Couple ba to? Nag-couple ba? Nag-couple tayo. Yan natatuan ko sila pareho. Pero hindi couple ah. Mighty Mike at saka kay Tadjak. Mga ano yan, mga kumpare ko. Puso ba? Yung... Hindi. Shoutout yung mga utol natin sa Roma. Roma gang. Mighty Mike at Tadjak Tikas. Kumpare ko yan mga yan. Sino unang nakilala mo sa dalawa? Mas nauna-unang kilala si Jack kasi naunang dumating si Jack eh. Tapos una ko atang natutuan si paring Mike.
Kasi kararating lang doon ni paring Mike, kasi nagpatato siya na nun. Yun. Hanggang ano na rin, hindi supportado yung baga. Kakatuwa din naman, lalo ng mga rapper, di ba? Gumagawa rin sila talaga ng pangalan ng time na nakakatuwa din. Na mayroon tayong mga rapper. Tsaka hirap din kasi na Baga artist, Oo, recognized diba? artist. galing. Nangyayari. Tsaka, lalo na yun, time na yun, medyo maano din yung rap sa Roma. Mas ano kayo nun, buhay kayo dito. Di, buhay din sa Roma. Hindi lang... Oo. Pero mas ano kayo? Nung time na mas buo yung grupo nyo dito nung una. siguro mas madami kami. Oo. Mas madami. So, at saka madaming movement. Tapos Pero, nung bumalik sila, malakas. Yung nung nag-rumagang sila talaga, malakas sila nun. Bigla silang mga bataan kasi mga bago. Tutuwa ka din kasi talagang yung hinila din sila ni Tadjak at saka ni Mike at saka ni sino to? Si Kerr. Karate Kerr at saka si Aljo Karate Per. Care, yan. Aljo Per. One sila day, Karate, gusto ko siyang makapalitan din ng usap si Karate oo. Care. Magaling yung grupo din. Saludo lagi sa tropa. Kay Ardio, yan. Ardio, lalo si Ardio. Ah. Sa pinakamabilis yan. Ayokong kalaban niya ng kano eh. Nang pagkaaway mo si Ardio, talo ka na sa ano. Ewan ko lang, pag yung asawa nito yung nakasagutan, no? Bilis mag-rap. mahirap ka discussion. Wala ka na maintindihan. No? Ang bilis eh. Ang pangit yun kapag nagaganon ka tapos yung sinasabihan mo naka-headset. Ano sinasabi mo? Sayang lang. No? Isang verse na yun Shoutout Ardio. Shoutout. Shoutout sa lahat ng mga taga-Roma. Hindi ko na kayo isa-isahin. At one day, di ba? Makadayo kami dyan street start talking o dumayo kayo dito. Kay Nario, yan. Scenario, the best yun. Bilib ako din. Bilib din mga magsulat talaga. Hindi mo naman magiging champion scenario kung hindi magaling magsulat. Mismo. Magaling. At saka humble lang. Humble yan. Pogi pa. Oo. Pogi. Oo. Tsaka tapang yan. Tinutuan ko yan. Hindi man lang umara yan. Natulog na lang. Ang natulog. Tapos umutot. Wala yung nangyari yan. Patay kayo lahat sa amin pag kaming nag-usap dito. Dahil ayan. Naubusan din kami ng laway. Yun ang ano. Ito lang. Pero wala kami ginagawang masama. Naubusan lang ng laway. Yun, pito. Pang-pito na yun. Dito tayo sa, syempre, wala naman akong background, hindi naman ako tattoo artist para magbanggit ng ibang pangalan o maliban lang sa mga na-search ko. At syempre, pag-usapan natin yung dalawang malapit sa'yo na tattoo artist din. Ogil at saka si Jerry. Pari yung magaling, pare ko eh. Pari yung, nakita ko rin naman, kasi si paring Ogil, nakita ko yan. Nasa Roma ako eh. Tapos nakita ko si Ogil nagtatato. Galing nito. Tinawagan ko si paring Ogil, paring yan. Nagulat ako sa kanya, paring Ogil, kasi yung mga gamit niya dati, mga ano lang, pero ang galing niya. Sabi ko, lapit na ito. Hindi, yun. Napakabait din kasi natapar ko. Saludo ako sa mag-asawa. Parang Jerry din ganun. Kasi si Jerry naman, may background na rin naman talaga siya na nagtatato na rin. Nung naging kakilala kami ni parang Jerry, ang nakakakulab ko lagi kasi si parang Jason Solose. Tapos nagkataon na nagtrabaho na si parang Jason. Si parang Jerry yung available. Lagi kami magkasama ni parang Jerry sa bahay ko dati. Tapos daming kliyente. Parang Jerry. Yun, nakita ko rin yung pag-evolve ni Jerry na gumaling na artist. Parang yung magaling. Saludo ko. Ang tanong dyan, wala pa din yung tanong. Pinag-usapan lang natin. Kung magpapatato ka sa maselang parte ng katawan, ikaw nang bahala mag-isip kung alin doon. Kanino ka magpapatato? Kanino ka mas tiwala? Pag magpatato ko sa kanilang dalawa, magkabilang itlog para para walang silusan, di ba? Dalawa namang itlog ko, tagis na kayo. Hilahin nyo, banatan. Masilang katawan, di ba? Hindi, pero masilang katawan. Dito tayo, muscle to eh. Pwede rin sa singit. Pwede rin magpatato ka dito sa ibabaw ng ano. Yung pang-espiadya.
Pero shoutout sa dalawang yun, artist Oo, na sa- si Jerry at si Ogie. Malapit yan, malapit. At one day, di ba? Oo, sila naman, sila naman. Kayo naman. Dito naman, sa kabila naman tayong parte. At pag-usapan natin syempre yung kultura natin about Oo. sa tattoo. Pag-usapan natin si Wang Od. Isa sa nagpakilala na bumalik yung yung nakilala uli yung tattoo ng Pilipinas. Kasi kultura naman natin yung may tattoo eh. Mm. Makikita mo naman sa kanila, makikita mo naman sa mga kaya nga tayo pintados, di ba? Nung dumating sila Magellan, nakita nila yung mga yung parang si Sprikitik yung itsura. Mga pintados, may laking butas ng tenga, ganun yung kulang na lang may dalang itak si Sprikitik. Yun yung nadatnan nila. Kaya nga tayo pintados. Tapos, yan, bawat lugar, may kanya-kanya. Kasi ang pintados, katulad niyan, sa may tabi silang dagat, ang dinidepect nila lagi sa tattoo nila, kung ano nakikita nila, yung wave, paglamawang od naman, yung bundok, ferns, yun. Depende. Pero ano talaga natin, kultura natin yan. Nawala lang yan nung dumating mga Spanish. Kasi tinanggal nga nila eh. Pero buhay pa rin si Wang Od. At Oo. siya yung Kasi nga, hindi sila nasama. pinakamatandang artist sa buong mundo, I think. Yan yung mga lugar na hindi sila masyadong na-impluwensyahan ng Hindi, hirap din kasing pasukin ng sasakyan eh. taxi, di ba? Oo. Kahit Tsaka pag ikaw magpapatato ka doon, Oo. I think kailangan pag pupunta ka doon, magaling kang driver. Oo. Tsaka kung Spanish ka noon, akit ka pa ba doon? Oo, di ba? Diba? Bago ka pa makarating, kita ka na nila, di ba? Di ba? Oo. Galing siya sa tribe na, I think yung... But. But tribe ata siya. But tribe. Oh, yung mga warrior Oo. na pag yung tattoo mo mag-uumpisa dito sa Oo. sa braso hanggang maging agila na. Yun is ganun kakaraming napatay, I think. Dun, yung mga dati Oo, damor na marami kang tattoo, damor na marami kang mga pugot ulo. napugutan, oo. Oo. Sa babae naman, damor na marami kang tattoo, damor na maganda ka. Naging Naging parang naging bling-bling o kaya alahas. sa atin ka ngayon to. alahas, sa kanila yun tattoo. Pag wala kang tattoo, wala magpapakasal sa'yo. Parang gano'n. Pero napaka-unique yung ginagawa ni Wang Od kasi tinik ng suha tapos uling Meron akong tattoo dito. ni Wang Od. Hindi, yung apo kay Grace. Pumunta dito si Grace. So, Pumunta dito? yung apo niya, si Grace Palika. So, Mm. yun, patato kami dito. Ganun din yung gamit niya, traditional din. Nakakatuwa. Daming siyempre. Hindi, nagdala siya ng Mga tinik, oo. tinik ng suha talaga. Hindi, And puno na yung dinala niya. Puno? Puno na Hindi kaya yun sa immigration, no? Nakasabit sa sa eroplano. Natatawa ako. Baka maubusan ako ng tinik. Hindi man, marami siyang dalang tinik nun. Oo. Talagang nakaka-amaze na Tapos pag ganun. tinatuan ka niya, bibigyan niya siya yung Yung puno. hindi. pero sa mga nila, tattoo nila, yung design, Ang galing. Kasi pag di ba tayo nag-stencil tayo, nagdo-drawing. Alam mo yung gamit nila, stick lang, puputulin lang yan. Tapos hindi yung ganun. Tapos yun yung pinang-design niya. Wala siyang ginagamit na ballpen. hindi, kumbaga, ikaw pupunta ka magpapatato. Ano yung mga simbolo na... Mayroon na silang yung simbolo na tattoo nila na sa tribal nila. Doon ka na lang mamimili. Hindi yung tipong anong baga... Hindi. Anong para sa akin na tattoo, ganun, mga spiritual. Pwede mo na sabihin sa kanila yun. Pero kasi ako pinili ko nun. Gawa na may tattoo din yung partner ko ng Sanin Moon. Tinatuan ko siya ng Sanin Moon. Yun na din pinatato ko. Parang nagkupol kami. Although magkaiba yung yung design. style, yung design. Pero Sanin Moon. Oo. Ako yung star. Sanin Moon yung tattoo tapos star yun sa'yo. Layo ito. Isang artist pa na gusto kong pag-usapan. Ito na-search ko lang habang nasa traffic ako. Haba ng traffic na yun hanggang ngayon. Oo, habang nasa traffic ako kanina kasi biglaan nga to. Medyo nag-search ako ng konti.
L15. Tatak ng 4 na alon. Ano yun? Tatak ng 4 na alon. Ano, na-search ko lang. L15. Hindi ko alam yun Ah, Bilabong lang alam ko eh. Bilabong. Hindi, artist din siya. Located sa I think, Bilabong. sa Los Angeles. Ah. And siya yung nagbasikat noon. Baka lang kilala mo. And di pag-usapan natin si Grace. Oo. Kasi Ang galing si Grace. Oh. si Grace ang nagpapatuloy ng traditional Oo. na Tsaka talagang dinala niya sa iba't ibang parte din ng ano. ano siya? Nag-convention siya sa Rome eh. Nag-convention din siya sa Paris. Ano yun? By invitation or ginagawa niya? In-invite din siya siyempre. Mhm. In-invite din siya. Kasi maganda rin kasi mapanood mo katulad ng, di ba, yung mga kaladasan natin na papanood yung traditional na pagtatato ng Japanese. Di ba? Tapos Paano ba ang Japanese na mag... yung parang kang nagbibilyard. Iba din yun sa Thailand, di ba? Yung Iba pa din yun. Oo. iba din yung tradition nila. Pamartilyo, di ba? May ganun din naman Ganun din naman sa atin, may pamartilyo din. Yun sa kanila, pamartilyo din yun. Ano masasabi mo sa mga... Pero ang pinagkaiba lang kasi sa atin, nung makikita nila, kasi hindi gumagamit ng needle eh. Ang ginagamit yung tinik mismo. Oo, makikita na ano sila, na-amaze sila, di ba? Oh. Tinik talaga. Tapos uling. Hindi, dito, ginamit niya ink na eh. Pero Ink talaga, pag doon ka sa Kay kanila, Wangod, uling sa- talaga ang ginagamit. Uling. Uling talaga. Pero sa amin kasi ginamit niya naman. Pero nakakabilib pa rin. Kung paano niya i-design yung isang ano. Gamit lang yung stick na gano'n, nakakatuwa. Sabi ko nga, kung hindi mo pinag-aralan, mahirap pa rin gawin. Kasi kukuha lang siya ng pero ano pare ko, alam mo kahit saan ka pumunta, pwede kang magtato. Kasi hindi niya kinakailangan ng maraming gamit. Hindi niya kailangan ng ballpen. Improvise, Kung ano lang nandiyan dyan, alam mo yun, kung yun yung ano yun yung available sa ano nila, inadapt lang nila. Galing. Pero gaganda ng mga ginagawa nilang tattoo, di ba? Nakakabilib. Lalo na pag yung nakita mo nga kay Wang Ud, ang ganda pa rin hanggang ngayon, eh, no? Uling lang yun. Ikaw, naranasan mong magpatato ng mambabatok at saka yung ginagawa na ngayon. Yung... Oo. Medyo mas masakit lang yung mambabato kasi siyempre mas malaki yung needle na pumapasok. Kasi? Tsaka siyempre walang ano yun eh. Minsan, mapapalakas yung ano mo. At saka hindi tuloy-tuloy, di ba? Oo. Medyo mas matagal kasi yung process. Pero okay lang din. Carry lang din. Hindi naman din ano. Mas ano lang ng konti yung mamumula siya, mamamaga siya ng yung ano siya, swell ng konti. English. Swelling. Oo. Mas ano lang, siyempre medyo mas mataba at mas ano yung sugat. Pero ganun din. May mga nag-try ding mang babatok eh. Minsan nga, may binatukan ako dyan eh. Hindi, yung ganong yun. Meron, itim lahat ang nangyari. Hindi nga. Hindi kasi may gumagawa ng ganon na hindi naman galing sa tribe. Oo. Ano sa tingin mo? Total na pag-usapan na natin. Pero kasi, para sa akin nyari, gagawa ka ng ganon. Pag-aralan mo na lang din yung istorya niya, ng kultura, di ba? Oo. Mahirap naman naggaganong ka tapos hindi mo rin naman pinag-aralan. Hindi mo aram yung... kultura. At saka hindi ka belong dun sa ganong culture. Pag-aralan Para mo. sa akin. Oo. Kasi may katulad niya, meron naman din nagtatato doon sa Amerika na yung Pilipina din, di ba? Na ganun. Pumunta rin talaga siya binisita niya rin sila Wang Ud para makita. Pinag-aralan talaga niya yung ano. Marami rin kasi mga Pilipino na nagtatato sa abroad na inadapt yung kultura ng Pinoy na pagtatato. Yung Madami. batok kasi. Ganun yung process. Pero meron din Pero yung ibang... pinag-aralan nila kasi bawat ano naman nun, bawat linya naman nun may ibig sabihin. May ibig sabihin. Oo. Yun yung nagpapaganda sa kultura ng Pilipino. Oo. Yung ibig sabihin. No? Kaya hindi yung guhit-guhit lang. Hindi. Parehong proseso pero hindi pareho yung ibig sabihin. Pero ngayon naman kasi, dati kasi moron ano yun, di ba? Yung parang, kung ano kasi yung bagay sa katawan mo, yung bagay, parang protection, parang ano, di ba? Parang mga ganon. Kaya nila pinapatato. Ngayon parang, ang tattoo kasi, dati protection, dati may ibig sabihin, ngayon art eh. Hinahaluan na ng art. Kung ano yung maganda tingnan, anong
kung Kung ano kung yung ano bagay nagpo-flow, lang. oo. Kung ano yung trip lang. Kung ano yung nagpo-flow na maayos. Minsan kasi binabagay na sa muscles, kung saan ng ano. Pero, May mga nakapanood oo. lang ng isang episode ng Pokemon, may Pikachu na. Oo. 'Di ba? May mga ganun, 'di ba? Oo. Nakapanood lang ng Depende talaga sa ano. kung ano yung uso. Minsan, nakikita lang sa Reels. Oo. Yan pa naman ang bilis. Kasi Sa ano din, Instagram. ang tattoo din, trending din yan. Eh. Kung ano yung nag-trending ngayon, yun yung nire-request ng tao. Mm. Eh nga lang, kasi kailangan sumunod ka, mag-adapt ka din as a tattoo artist, Mismo. di ba? Kasi Aralin mo din. nandoon yung market. Mm. Hindi naman tayo ganun kasikat na para habulin ka ng tao, di ba? Pag yung mga nagsisimula ka, yung bagay, yung level mo lang, kasi level by level din yan, may magagaling talaga. Mamaya, mapapataas ka na lang ng kambay na dalawa pag nakita mo yung trabaho eh. Tayo naman, hindi naman tayo ganun kagaling. Inaano natin. Ang trabaho ba ng isang tattoo artist ay makikita yung ganda after gumaling? Usually, I think. Eh, Kasi madaming kasi pag yung maganda naman yung pagpasok mo, kahit na pagka-tattoo pa lang maganda na siya tignan, kahit dapat sa healing. Oo. Pero nandun pa rin yung Depende pa rin yun sa pagpapagaling mo. Ha? sa Kasi percentage, nandun pa rin yung i-expose mo sa araw. Papangit talaga yan. Unang-una, Alaga. yung pag-aalaga mo na yun eh. Kasi, ang tattoo hindi lang din sa artist ka nagre-rely. Eh. Kahit na anong ganda ng tinatattoo sa'yo niya, kung hindi mo alagaan, tas nagtuklap, naglangib, pagtanggal nun, di wala ka ng tattoo ulit. Di ba? Nag-alcohol ka. Oo, di ba? Pagkatapos Alagaan mo rin naman. Parang pag-aalaga lang niya sa girlfriend. Minsan. At saka, syempre, kahit na magaling na, sabi mo magaling na, kailangan pa rin enhance yan na. Lotion. Mag-lotion ka din, di ba? Alaga, oo. Kailangan ng ganun. Sapatos mo nga, pinupunasan mo, di ba? Para mo ano. Di ganun din yun. Ganun dapat. Kaya ako naglo-lotion ako, kaya ubos laging lotion na. Sa ibang part ka nag-lotion. Iba na naman to eh. Seryoso tayo eh. Pero yun ang pangwalo. Oo. Pangwalo. Hindi, pangwalo. Pang-siyam pala yun. Pang-siyam. Oo. Ito, may last question ako. Hindi ko alam kung itong mga artist na ano ko, is kilala mo din. O nagsulputan lang o mali yung sinabi sa akin ni ChatGPT. ChatGPT ha. Hindi rin ako masyadong madami kasing mga artist. Madami ng artist ngayon. Pag namimili lang din ako na pinapalo kasi minsan yung anong gusto, kung yung gusto ko lang na genre na estilo, doon ako napalo. Kasi kung tutuusin lalo ngayon, ang daming magagaling pare ko. Diyos ko po. Saka ipapalo mo lahat. Magugulo lang utak mo. Sakit sa ulo. Katulad yan, ang pinapanood natin siyempre, yung mga taga sa atin. Sila Ibarra, sila Dras, sila Sid, dami, sila Helo, ang gagaling. Sobra. Kasi may mga, nag-search ako, ang Gorski, mga pagdating dito, sila Luigi Mansi, magagaling din. Marami magagaling. Orly Locquiao, kilala mo? Orly Locquiao. Naririnig ko parang Hindi. Kasi siya, nag-search lang ako, yun sa chat GPT. Naging famous siya sa banig na tattoo. Sa quarterback ng 49ers. At saka kay Chance the Rapper. That's it. Kasi puro Pinoy din yung pag sa mga ganyan, halos puro Pinoy din yung nag-champion na nakaraan na si yung gumagawa ng ganyan sa atin. Yun, sinunod ko. Kasi nakakabilib din naman din talaga. Ron Galido, the kuya, ang tawag niya. Siguro. Ay di, wala natin pag-usapan. Sorry kung Di, kasi hindi rin ako, lalo nang, ako kasi lang lalo sa mga magagaling na bago. May mga dati naman, di ba sila sandalan, sila yung mga Ang last questions ko na, ibahin ko na lang. Sa lahat ng hinangaan mo na artist, kanino mo gustong magpatato at ano yung gusto mong itato sa'yo? Gusto ko si Ace. Galing kasi para siyang parang in-stamp eh. Magaling nga. Sa Pinoy magaling nga. Sila Dras, magagaling sila Ibarra. Pero merong yung isa na Russian. Yun yung si Kosnik. Parang Ibrahimovic?
Maraming magagaling. Maraming magagaling. Oh. Ano naman yung mga tattoo nila doon? Ano yun? Realism talaga. Hyper-realism. Parang mong picture na nun, pre. Anong gusto mong ipatato? Picture na ng tatay ko. Gusto mo yung tatay mo ipatato natin. Pwede. Picture ni AirPods. Gusto mo ipatato yung picture ng AirPods ko. Yun. Yun lang naman. Yun ang biggest... Hinihintay-hintay ko lang. Pero ipapatato ko pa rin. Naghihintay lang ako ng tamang artist. Tamang artist. Kasi gusto ko makita yung tatay ko. Talagang mismo, di ba? May ganun tayo. Gusto ko si Kuya Nads Gusto ko yung ano. Gusto ko yung sa akin ni Kuya Nads. Gusto ko kasi yung yung bagay papatato ko si AirPods. Yung gusto ko yung time na talagang gusto na yung ready ka na. Oo. Araw-araw yan eh. Sabi ko. Hindi mo naman kailangan magpaalam sa misis mo. Hindi. Pag dumarating mo sa bahay, pare ko, pag sinisigawan ko, wala magawa yan. Misis ko, po. Sinigawan ko yun, ako maglulaba, ako maglilinis. Nanginginig pa doon, sige. Shoutout sa misis. Shoutout kay Amore. Scripted to. Sabihin na lang natin, scripted to. Pwede mong sigawan ng asawa mo pag ang pwede mo lang gawin. Hoy, magluluto ako ha. Ako nang bahala dito. Ako na rin maglilinis. Yun, nakompleto natin yung Kaso 10 questions. Baka may gusto kang idagdag. Madami tayong napag-usapan ngayon pero... Gusto mo ikaw tanungin ko? Pwede, yan. Pwede, yan. Mag-iingat ka sa tanong mo. Hindi ako nag-iingat sa sagot. Ha? Ay, may TikTok pala tayo. Sa One Punch Man. Alin, yung pings? Hindi binura. Pinabasa sa akin yung One Punch Man. Shoutout sa TikTok. Nabasa mo yung One Punch Man, di ba? Kaya... Hindi niya binasa. Shoutout sa mga viewers namin sa TikTok. Shoutout sa mga nanonood. Maraming salamat at sana nag-enjoy kayo. Kung napili nyo ang Street Star Talking para maging background music habang nagluluto kayo, habang nagda-drive. Maraming salamat. O kahit anumang ginagawa nyo. Di ba mayroon ba tayong yung mapipili natin? Sino ba yung mga gusto nating tatuan dyan? Yan. Isang bala dyan. Isang minimal natin dyan. Si parang Nads na mamimili dyan. Anong gusto nyong kailangan sabihin nila? Para... Ano ba yung mga info na nasabi natin kanina na yung una magko-comment sige magsabi ka ng words tapos i-comment nila. Yan yung una. Titignan ko yung mga tanong ko kanina. Kung may mga magpa-flashback sa akin na... Rosana Roses yung natatandaan ko. Yun na lang, pinaka di ba? Rosana Roses. Ano yung tattoo na gusto ni Kandoy itato kay Rosana Roses? Di ba? Nasagot natin yan. Yun yung tatatuan natin. Kahit na bukas na natin yan eh. Kung sinong sasagot bukas na mauuna natin makikita, di ba? Sasagutin ko na. Hindi ko alam kung madami may manonood kasi hindi ako nakatutok sa live ngayon. Shoutout sa mga nanood sa nagtiyaga sa aming kalukuhan ni parang Jeff. Oo. Ang daming pwedeng pag-usapan talaga eh. Pero biglaan lang din kasi. Pero at least susunod, set natin. Oo. Set natin ulit. Magkikwento ka pa sana yung buhay ng mga pinagdaanan ko. Hindi mo kinulit eh. Hindi. Sabi mo, ayaw mo eh. Dami kong pinagdaanan, pare. O yun, pinagdaanan mo. Yan. Tapos nun, yun. Nalampasan ka sila. Dinaanan ko kasi lang. nag-briefing tayo kanina. Ayaw mo naman pag-usapan. Hindi, walang problem. Babalik tayo. 1 oras ulit to. Pwede. Bakit hindi, di ba? Naging din naman tayo. Ano yun? May mga kalukuhan din naman tayo. Nasangkot ka ba sa masamang gawain? Maling landas? Hindi naman nasangkot. Dumaan lang sa mga masamang dumaan lang pero hindi tumambay. Lahat tayo dumadaan sa mga kalukuhan.
May mga bisyo tayo na dapat iwasan. Bisa minsan ano tayo dahil may mga kaibigan tayo. Ang importante, pag nagbisyo, wag mong tambayan. Daanan mo lang. Daanan mo lang. 'Di ba? Tapos pagdaan siya, gano'n na lang. Oh. Sakit sa ulo yun. Promise. Shout out. Ding! Yung bato. Pero dito lang sa Italia, hindi na sa Pilipinas. wala na naman tayo. Imbaga, mabait. Parang kayo maniwala pare ko eh. Hindi, alam mo, Parang ibang yung ano mo eh. hindi ko nasabi sa'yo, minsan nakapatingin ako sa baba kasi nag-iisip ako ng next question in base dun sa... Kala ko sinasabi. ginadjudge mo ako eh. Hindi. Wala tayo, hindi tayo judger dito. Yung mga taong, ito iniisip ko kanina, kasi nga ito biglaan, wala akong preparation talagang matindi. Siguro naman may mga nang maliit sa yung tao nung nag-uumpisa ka palang magtato. Ay, normal naman yan pare ko. Anong masasabi mo sa kanila? Okay lang. Salamat kasi nakakatulong yan eh. Lamor na nagpupursige ka, di ba? Gusto mong, kahit naman sa lahat ng bagay pare ko, basta minamaliit ka, magiging challenge sa'yo yun. Nagtumutulong sila na, pasalamatan mo lang kasi tinutulungan kanila na magpursige ka lalo. Di ba? Kung wala sila, baka, di ba, hindi mo tinuloy yung gusto mong gawin. Baka hindi mo naisip mang mag-improve pa. Di ba? Saka baka hindi mo, di ba? Yun. Nagiging daan din sila. Kaya pasalamatan mo na lang. Huwag kang magalit sa kanila. Hindi nila alam kanilang ginagawa. Yun lang naman silbi nila sa buhay, di ba? Huwag kang magalit sa kanila. Hindi nila alam kanilang ginagawa. Hindi nila kasalanan. Pinanganak silang ganyan. Oo. Nature, kumbaga. Nature yan, nature. So, bago tayo magtapos, may gusto ka bang batiin mo na? Shoutout ulit sa Black Bandana, Ghetto Child, Rumagang, at saka sa Puta Artist. Mga tattoo artist, sa mga bagong artist, shoutout sa inyo. Patuloy nyo lang kasi unang-una, sarap magtato. Lalo kung mag-i-enjoy kayo. Yung pinakamasarap na trabaho yung kung saan kayo nag-i-enjoy. O, kahit gano'ng kalaking sweldo nyo kung hindi naman kayo nag-i-enjoy. Naku po, di ba? Kung puro stress. Oo, di ba? Yung malaking sahod nyo, magiging ano yan? Pampagamot. Pampagamot, yan. Yan, tama yan. Tama yan. Enjoy nyo lang ang trabaho nyo. Mismo. Doon kayo sa nag-i-enjoy na trabaho. Shout sa lahat ng tropa natin sa Roma, Encuentro, Ink Master, shoutout din sa Ink Master, sa Cellar Door, tropa nating Black Bandana, Roma Gang, Ranscape Beach. Shoutout kay Gilan. Gilan Del Tattoo din ha. Yan kay Gilan. Salamat din. Napagbigyan ako minsan sa isang video clip. Pero hindi pa kami nagkikita sa personal eh. At Black Bandana, Oblo Brown, kay Paring Sargon, happy birthday kay Kenny ng Barrio 7. Happy birthday, Boss Kenny. Barrio 7, Lyrical Division, Plucky Tribe, 75G sa Paris, at mga tropa natin sa Spain. Sa lahat ng sumusuporta sa Street Art Talking, maraming salamat sa inyo. At magbabalik ang Street Art Talking soon. At maraming salamat kay Kandoy. Maraming salamat. All the way from Roma, Kandoy. Yeah.